Inuumpisahan natin ang taong ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria bilang ina ng Diyos. Sa pamamagitan niya, pagkalooban nawa tayo ng Panginoon ng matatag na pananampalataya at ng pagkakaisa. Ginugunita rin natin ngayon ang pandaigdigang araw ng kapayapaan. Ipanalangin natin sa misang ito na maghari ang kapayapaang dala ng tagapagligtas sa buong daigdig. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Happy New Year! Happy New Year! At welcome sa ating banal na pagdiriwang. Napakaganda na tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon sa unang araw ng bagong taon
upang ipagdiriwang natin ang banal na misa. At sa banal na misang ito, ipinapahayag natin sa Diyos ang ating pasasalamat sa lahat na mabiyayang ating natanggap noong nakaraang taon. At sa bagong taon, tayo ay lumalapit at dumudulog sa Diyos, nag-aalay ng ating mapanalangin. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, na kung saan pinarangalan natin ang ating mahal na ina, ang Birhen Maria, ang ina ng Diyos, pagsisihan natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo makapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo makapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan na iyong anak na isinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po. Ang napakagandang panalangin sa unang pagbasa ay ginamit na mga pari sa lumang tipan upang basbasan ang sambayanan ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila
sa pagbibindisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibindisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Pagdating ng takdang panahon, naging tao ang anak ng Diyos. Si Maria ang pinagmulan ng pagkatao ni Jesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo.
dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinasabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kaniyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat at Happy New Year! Batiin po natin ang ating makatabi ng Happy New Year. Sa ating taga-subaybay, sa ating Facebook page, Happy New Year sa inyo lahat. Saan man kayong dako, sa bansa o sa ibang bansa, ay Happy New Year. Mga minamahal na pakatid, napakaganda na sinimulan natin ang ating unang araw ng bagong taon sa ating pagsasama at pagtitipon upang ipagdiriwang ang banal na misa. Napakaganda na simulan natin ang ating bagong taon sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga panalangin. Sa ating pag-aalay ng ating mga panalangin, ipinapahayag natin sa Diyos ang ating taus-pusong pasasalamat sa napakaraming biyaya na Kanyang ibinigay sa atin. Mula noong January 1, 2024 hanggang December 31, 2024, sa loob ng 365 days, napakaraming biyaya ang ating natanggap mula sa Diyos. Kahit nakaranas tayo ng mga problema, mga pagsubok, kahit hindi tayo tinatantanan ng mga iba't ibang uri at anyo ng hamon sa buhay, pero nakaraos tayo, nakarating tayo ng bagong taon. Kahit may kahirapan man sa buhay, subalit ang Diyos ay patuloy na nagmamagandang loob sa atin. Nakasurvive, nakaraos tayo sa hamon ng buhay noong 2024.
Kaya karapat-dapat lamang na siya ay ating papurihan at pasasalamatan sa pamagitan ng pag-aalay ng ating mga panalangin. At sa pagpasok natin nitong bagong taon, tayo muli ay nananalangin sa Diyos. Tayo ay nananalig at nananampalataya na siya ay makapangyarihan sa lahat. Na siya ang bukal ng mga biyaya na ating kinakailangan sa buhay. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng mga bunga ng ating mga pagsusumikap. Sana ang pagsalubong natin at ang pagsimula natin ng bagong taon ay sa pamamagitan ng ating pananalig at pananampalataya na puno ng pag-asa sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga pamahiin. Ang dami-dami nating pamahiin. Marami sa atin talagang nagsumikap na magkaroon ng maraming mga bilog-bilog sa ibabaw ng ating mga lamesa. Pinuno natin ang ating prosperity bowl na mga bigas, mga asin, tapos tinusok-tusukan pa natin ng 1,000, 500, may itlog pa na nasa palibot, at may mga orange pa at mga apple, at kung ano-ano pang inilagay natin sa ating prosperity bowl. Tapos ang iba sa atin, upang mapalayas daw ang masamang espiritu, hala, paputok tayo ng paputok. Habang tayo nakaharap sa Alfonso, sa Tanduay, sa Red Horse, ano ang biyaya ang ating matanggap kung ito ang una nating hinarap sa bagong taon? Hindi sila ang pinagmumulan ng mga biyaya, kundi ang ating Diyos. Linggo-linggo, ipinapahayag natin ang ating pananampalataya. Ano ang sabi natin? Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Bakit may bilog-bilog? Bakit may 12 fruits? At kung ano-ano pang nasa ibabaw ng ating mga lamesa. Nagdududwa pa ba tayo sa Kaniyang kapangyarihan? Siya kaya ang makapangyarihan sa lahat. Sa Kanya nagmumula, siyang may-ari ng lahat. Kaya minamahal na kapatid, huwag nating ipagkatiwala ang ating kinabukasan sa ating mga pamahiin. Bagkus, ipagkatiwala natin ang ating kinabukasan na may pananalig at pananampalataya na tayo ay tutulungan at kaawaan ng Diyos. Dahil siya ang bukal na mabiyaya na ating kinakailangan sa buhay. Napakaganda ng panalangin na itinuro sa atin ng unang pagbasa sa pagsimula natin ng bagong taon. Sabi ng ating unang pagbasa, ang panalangin, pagpalain tayo nawa at iingatan ng Panginoon. Naway kahabagan niya tayo at subaybayan. Lingapin nawa niya tayo at bigyan ng kapayapaan. At tumugon tayo sa ating salmong tugunan. At ang ating tugon, kami iyong kaawaan at pagpalain poong mahal. Napakaganda kapag ito ang sinimulan natin. Tayo ay naniniwala na ang Diyos ay magkaloob sa atin ng mga biyaya at hindi tayo papababayaan ng Panginoon dahil siya ay ang Diyos na makapangyarihan, ang bukal na biyaya na ating kinakailangan. Mga minamahal na kapatid, sa araw na ito ay pinagdiriwang din natin ang kapistahan ng mahal na Birhen Maria. Ipinapahayag sa atin na siya ay ina ng Diyos. Virgin Mary, the Mother of God.
At hindi pa natatapos ang panahon ng Pasko. At sa kapanahonan ng Pasko, mula noong panahon ng Adbyento, at lalo tigit sa ating siyam na gabi at Misa de Gallo, ay ipinahayag sa atin kung paano naging ina si Maria ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Ipinapahayag sa atin ang pagiging ina ng mahal na Birhen Maria. At hindi lang siya ina ng ating Panginoon, kundi siya rin ay ating ina. Sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, inihabilin tayo ng ating Panginoon sa kanyang ina. Sa pamagitan ng pagsabi, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Ibig sabihin, sa paanan ng krus, inihabilin tayo ni Jesus kay Maria upang siya'y ating maging ina at tayo ay kaniyang mga anak. Sa aking pagninilay, naalaala ko tuloy ang maraming ginawa ng mahal na Birhen na may kaugnayan sa pagdiriwang natin ng bagong taon. Diba, noong nabalitaan niya na ang kanyang pinsan na si Elizabeth ay nagdadalang tao, dali-dali siyang pumunta sa kaburulan ng Judea. At ano ang kanyang ginawa? Siguro, pinaglingkuran niya ang kanyang pinsan na si Elizabeth na matanda na at nagdadalang tao. Diyan makita natin na si Maria ay hindi marunong magpabaya. Mayroon siyang puso, marunong siyang magmalasakit, tunay at totoong siyang naglilingkod. Naalaala ko rin yung kasal sa Cana Galilea. Noon yung mga bagong kinasal ay naubusan ng bino, ng alak. Ano ang ginawa ng mahal na Birhen? Nilapitan niya ang kanyang anak. At sinabihan ng kanyang anak na mapahiya ang mga bagong ikinasal dahil naubusan sila ng bino. Pwede ka bang gumawa ng milagro? Namagitan si Maria upang tugunan ang pangangailangan ng kaniyang mga minamahal sa buhay, lalo-lalo ng mataong higit na nangailangan. At batid natin na marami pang magandang ginawa ang mahal na Birhen. Kaya napakaganda na sa pagsimula natin ng bagong taon, ibinibigay sa atin ng ating Diyos ang mahal na Birhen. Para bagang sinasabi niya na huwag kayong matakot nitong bagong taon. Huwag kayong mabahala. Una niyang sinasabi, narito ako. Ako ay makapangyarihan sa lahat. At ibinibigay ko rin ang mahal na Birhen na tested and proven na hindi marunong magpabaya. Tunay na mayroong malasakit ang kanyang puso. Tunay na umiibig at handang tulungan ang mga taong nangangailangan. Kaya yung image na aking nakinikinita sa aking pagdinilay, para tayong naglalakbay at habang tayo ay naglalakad, may nag-holding hand sa atin. Mayroong humahawak sa ating kamay. Sa kaliwa natin ang humahawak ng ating kamay, ang ating Diyos na makapangyarihan at mapagmahal sa lahat. At sa kabilang kamay natin ay ang ating mahal na ina, na totoong nagmamahal, may malasakit at pagmamahal ang kanyang puso. At kung ang mahal na Birhen ang humahawak sa atin at ang ating Panginoon, siguradong hindi tayo maligaw. Siguradong hindi tayo madapa. Kasi dalawa silang humahawak sa atin. Bumitaw man tayo, subalit kung hayaan nating hahawakan tayo ng Diyos at hahawakan ng mahal na Birhen, siguradong hindi tayo mapapahamak. Dahil mayroong dalawang
gumagabay sa atin kung ano ang dapat nating gawin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mga minamahal na kapatid, napakaganda na sa pagsimula ng bagong taon, ito yung nasa isip, ito yung pinapaisip sa atin. Kasi nitong bagong taon, hindi natin alam kung anong mayayari sa atin. Hindi natin alam kung makaabot pa tayo ng February. Hindi natin alam kung anong mangyari sa atin sa darating na Mayo. Hindi natin alam kung makapamiesta pa tayo kay Our Lady of the Sacred Heart sa September 8. Hindi natin alam kung makaabot pa tayo sa susunod na Pasko. Hindi natin alam. Kaya nga, parang sinasabihan tayo, kahit hindi ninyo alam, huwag lang matakot na ipagpatuloy ang paglalakbay ng buhay. Narito ang ating Diyos na handang magkaloob sa atin ng mga biyaya kasi siya ay Diyos na makapangyarihan. At narito ang ating mahal na ina na tested and proven at ding naranasan na hindi niya tayo binibigo. Dahil nanay nga siya. At ang totoong nanay na hindi niya kayang tiisin ang kanyang anak. Lahat ay kanyang gagawin para sa kabutihan ng kanyang anak. Handa siyang magsakripisyo upang maibigay ang pangailangan ng anak. Handa siyang ialay ang kanyang buhay upang proteksyonan ang kanyang anak. Mga minamahal na kapatid, ito yung paanyaya sa atin na sana nitong bagong taon ay huwag nating kalimutan ang ating Diyos. Huwag nating kalimutan ang ating mahal na ina. Kasakasama natin sila sa ating paglalakbay. Kasakasama natin sila sa ating pagpanaw sa buhay na ito. Huwag tayong matakot, huwag mabahala, huwag mabalisa. May Diyos na makapangyarihan sa lahat at mayroong mahal na ina na mayroong malasakit at pagmamahal ang kanyang puso. Handa silang gumabay at tumulong sa atin upang tunguhin ang ganap na kapayapaan na ating hinahangad sa buhay na ito. Amen. Magsitayo po. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalatayan ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran na makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayong araw ay itinakda ng Diyos bilang hudyat ng panibagong simula tungo sa kasaganaan at kapayapaan. Huwag tayong matakot, huwag tayong mabahala. Mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat at nariyan ang ating mahal na ina. Itaas natin sa Kanya ang ating makahilingan at taimtim na manalangin. Ating sasabihin, Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Magsilbing gabay nawa ang simbahan tungo sa liwanag at kapayapaan ng tagapagligtas naming si Jesucristo. At sa tulong din ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maitaguyod nawa ng mga naninilbihan sa ating pamahalaan ang kanilang magagandang adhikain na may paggalang at pangangalaga sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami.
Maghari nawa ang kapayapaan at pag-asang hatid ng ating tagapagligtas sa bawat tahanan at pamayanan, lalong-lalo na ngayong taon ng hubileo. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maging instrumento nawa ng kapayapaan ang bawat isa upang tuluyang manaig ang pag-ibig, lalong-lalo na sa mga bansang nasa gitna ng digmaan at kagalakang hatid ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Tuluyan nawang mamayapa ang mga kapatid nating yumauna. Masilayan nawa nila ang liwanag at mukha ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama namin, batid mo ang aming pag-iral dito sa mundo. Huwag mo kaming pabayaan, pagpalain at kaawaan mo kami. Tulungan mo kaming ipalaganap ang iyong kapayapaan na magmumula sa bawat isa sa amin upang ang maayon namin ang aming pamumuhay sa iyong magandang kalooban. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po.
Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkaroon ng kaganapan ng tanan, sa dakilang kapistahang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na berheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siyang bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang berheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kaniyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makahugpo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, na ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng
nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at na iyong sambayanan, kaming nagsalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, tinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isang guni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso. Nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po para sa mga pasasalamat. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod. Ang Music Ministry, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communications Ministry para sa ating FB live streaming. Sa atin pong lahat na narito ngayon at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatan din po natin ang ating sponsor para sa misa ngayon, ang buong Clusters Faith and Cluster Love. Patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipinamamahagi sa mga kapatid nating nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangailangan ng ating simbahan. Maraming salamat po. Sa pangalan po ng ating Mission Station, Pastoral Council, 10 ng ating kasama natin ang ating mga pastoral workers, nais po namin ipaabot ang aming taos-pusong pasasalamat sa lahat ng tulong na suporta na inyong ipinahayag noong 2024 para maging matagumpay ang ating maadhikain at hangarin tungo sa kaganapan nito dito sa ating mission station. So muli, maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga tulong at suporta para maging ganap ang ating mga hinahangad na pag-uunlad ng mission station. At aming dalangin na sana sa sunod na taon ay patuloy tayong magtulungan at magdamayan, lalo na sa ating paghahanda para sa ating gagawing General Assembly at pagpipili ng mga bagong opisyales ng ating mga kapikapilya. Muli, naway nitong bagong taon ay pagkalooban tayo ng Diyos na masaganang biyaya at ganap na kapayapaan sa bawat isa. Merry Christmas and a blessed New Year. Christmas din po, Father. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos.
Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na berhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na berhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapagatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang managdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Berheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo at nitong bagong taon, magtiwala at umasa sa awa at pagpapala ng Diyos sa tulong at gabay ng mahal na Berhen Maria. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Viva Berhen Maria! Viva Virgen Maria!